This motorcycle is one of the reasons talaga bakit kailangan na mag-step up ang mga Japanese brand na mga motorcycles. Kasi mas line-level up na nila ang kanilang motorcycle value specifications over the price na makukuha mo. And wala akong ibang tinutukoy dyan, it's the SYM Naga 150 motorcycle. Meron na kasi siyang design, meron siyang comfortability, meron siyang utility, which is makikita natin maya-maya kasi sa video na to, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, and yung final thoughts natin dito within this motorcycle. Alin nga ba dito yung mga specs na magugustuhan mo for your day-to-day motorcycle journey. Pero bago natin pag-usapan yan, si SYM Naga 155 nga pala is merong presyong 119,900 pesos na meron din naman tayong 4 colorways dito, which is meron tayong white dito, silver, black, tsaka matte green. And yung nagustuhan ko dito mga boss is the black. Pwede rin yung silver kasi medyo hawig siya ng silver ni Suzuki Gixxer ko. But if gusto mo mag-outstand, the SYM Naga 155 na merong color na matte green is one of the best picks din naman kasi medyo lilingunin ka talaga kasi bago sa paningin tong klase na motorsiklo. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features within this motorcycle. SYM Naga is merong 149.6cc na naka-liquid cooled engine. Meron din siyang single overhead cam na camshaft and 4 valves with the power of 14.2 horsepower at 8,000 RPM. And yung torque niya naman ngayon is naka 13.0 Newton meters at 7,500 RPM. Tapos yung compression ratio niya naman is 11.2:1. Yung bore stroke na dito is 57.4 by 57.8, while yung fuel capacity niya naman is meron siyang 7.3 liters and yung timbang niya is 144 kilograms at wet weight. Yung fuel efficiency niya naman is merong estimated na 42 kilometers per liter. Naka CVT auto tayo dito, naka liquid cooled, naka smart key, naka FI tayo dito, tapos meron tayong USB charging socket, and isa sa mga pinagyayabang ni SYM Naga dito isang kaniyang instrument panel and LED headlights, which is pag-uusapan natin yung maya-maya kasi yung pag-uusapan muna natin ngayon is ang kaniyang dimensions. Yung seat height niya kasi dito is merong 800mm, while yung ground clearance naman is 125mm na merong wheelbase of 1,385mm. Yung front tires niya naman dito is 120 by 70 by 13 and yung rear tires niya dito is 130 by 70 by 13. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanyang key features dito, which is makikita natin agad dito na bubungad tayo ng bagong-bagong design talaga galing kay SYM. Maganda kasi tignan dito yung kanyang LED headlight, napaka-sharp, napaka-futuristic, and bagong-bagong lasa talaga to sa kalsada. Not just that mga bossing, yung LED taillight niya rin is napakaganda rin siya tignan kasi napaka-symmetrical niya tignan and tinanggalan niya pa ng tapuludo. Sobrang ganda, parang may hangin sa likod, and that's how it makes it more aesthetically pleasing. While hindi lang siya maganda tignan, meron na rin siyang kasama na underseat storage na pwede maglagay ng helmet dito, and some practicality wise like jacket, like gloves, and some small documents. Naka smart key system na rin tayo dito. Meron na rin tayong full color LED digital meter sa ating instrument panel, and meron na rin tayong dual USB port charger. So pwede tayo maglagay ng USB-C at saka USB-A, so pwede dalawang phones yung matcha-charge mo dito. Meron na nga rin pala tayong telescopic front forks dito, so maganda siya when it comes to front suspension. Meron na rin tayong extended floor panels sa ating napaka-spacious na footboard, so it means pwede siya parang pang NMAX or parang pang ADV na lagayin ng paa sa may footrest mo. So, extended floor panel pala tawag dyan. Meron na rin tayong rear monoshocks dyan sa ating rear suspension kahit na mono siya, nasa gitna naman, and napakaganda niya tignan if ever titingnan mo to as an actual unit niya. Hindi nga lang nalagay dito yung specs, no, pero meron siyang ABS and meron na rin siyang kasama na TCS dito, which is traction control. And makikita mo yan dito sa specifications niya dito sa ating picture na ilalagay dito sa screen. So, nagugustuhan niyo na rin ba si SYM Naga 155 na napakaganda naman din talaga? Pero bago yan mga boss, meron tayong 3 things that I like and 1 good to improve na baka magustuhan niyo rin when it comes to this kind of motorcycle. First na nagustuhan ko talaga dito is that napaka-unique ng ganitong klaseng motorcycle for this kind of price segment. Especially 150cc na siya. Meron na siyang napakagandang design. Tapos,
hindi pa tayo natalo sa comfortability kasi yung footboard niya is meron siyang extended na floor panel. So it means medyo may pagka-the-same sila ni Suzuki Bergman na ganitong klaseng mga pinamaxis ko tignan. Next naman natin dyan, especially mga bossing, for this kind of price, meron na rin siyang kasamang spacious na under seat compartment, which is kasya yung helmet mo, kasya yung gloves mo, and kasya naman yung jacket mo if ilalagay mo sa helmet mo. Di maganda talaga siya if ever gagamitin mo tong motorsiklong ito, mapa daily man or mapa adventure. Kasi naman yung kaniyang fuel tank is nakalagay sa harapan na, so nakadagdag talaga siya ng space para sa ating under seat compartment. And last but not the least na magugustuhan mo dito is ang kaniyang price to specs ratio. Meron ba namang ABS, TCS, keyless, meron tayong footboard and extended footrest, and meron tayong underseat compartment. This motorcycle talaga have its capability to be versatile enough para gawing pang-araw-araw mo and pang-adventure mo. Kaya isa talaga to sa mga nakikita kong maganda pag-isipan as a motorcycle kasi alam mo naman ako, hindi ako araw-araw bumabiyahe, but if gagamitin ko tong motorcycle na to pang-adventure, I can say kaya niya rin naman. However, meron tayong one good to improve lang talaga dito sa motorsiklong ito, and I can really say medyo maraming mag-a-agree. Not everyone, but siguro yung kaniyang stickers. Makikita natin dito mga boss, yung sticker niya is medyo hindi siya ganyan ka-aesthetic tignan, and mas maganda sana if ginawa nilang emblem. But other than that mga boss, you can really say and you can really see that this motorcycle is one of the best motorcycles sa ganitong klaseng presyo. Again mga boss ha, for the price of 119,900 pesos, napakaraming specs na makukuha mo dito na hindi mo makakuha sa ganitong klase mga presyo sa mga Japanese brands. So I can really say, mas nagiging palaban na talaga yung mga motorcycles na hindi masyadong kilala aside sa 4 Japanese brand na nagbibigay talaga ng reliability kasi medyo subok naman talaga sila. So this simply means, mas meron tayong chance na makapag-explore especially when it comes to motorcycle, and panalo tayo dyan kasi may marami tayong options na mapagpipilian talaga. And hopefully, mas maging competitive pa yung mga other motorcycle brands for this kind of price para panalo tayong lahat, masaya tayong lahat. Ngayon naman, pag-usapan natin ang final thoughts natin dito sa motorcyclong ito, whether this motorcycle is a good option or a must-buy kind of motorcycle decision, especially if meron akong experience, tapos wala akong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155. For me kasi mga bossing, this motorcycle is a really good motorcycle option when it comes to me na napapaisip na if ever wala akong Suzuki Gixxer 155, this motorcycle can really be a good replacement kasi scooter na siya, less na yung pagod, may convenience pa kasi meron siyang storage, meron siyang footboard, meron pa siyang footrest na extension, and meron na siyang keyless, ABS, tsaka TCS na tech sa kanyang 150cc na displacement. And this motorcycle is really a good one as a competitor if ever napag-isipan mo na rin si Honda Click 160 dito sa atin. Pero kayo ba mga bossing, ano yung thoughts nyo dito sa motorsiklong ito? Especially maganda talaga siya when it comes to the specs sa paper. Mapapaisip rin ba kayo dito sa motorsiklong ito? Comment nyo nga dyan sa comment section and pag-usapan yan natin together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!